Naku po mga kababayan! OMG! Kiko Matching! Senator Kiko Pangilinan mga kababayan, oh! For Senate President na! Naku po! At goodbye! Senator Alan Peter Cayetano na? Naku po mga kababayan, eto, saba, excited nang ma-impeach si VP Sara? At mga kababayan, may padasal pa! Ang bihira! Eto, alamin natin mga kababayan. Wala pang isang linggo matapos palitan ang liderato ng Senado, malapit nang mapigtas muli ang PC na nagbubuklod sa 13 senador na may hawak ng mayorya ng Senado. Dahil hindi na inaasahang sumipot pa sa Senado sa Lunes si Senador Ronald De La Rosa, kapos na ng isa ang mayorya. At ayon sa source ng Abante, isa sa mga kasama ngayon sa mayorya ang kakalas na umano sa 12 na natitira. Dahil tila hindi na kontento kung paano i-handle ng bagong SP ang mga nangyari sa Senado buhat ng maupo si Senador Alan Peter Cayetano noong Eto na. Hindi raw na i-handle ni Senator Cayetano mga kababayan. Putot nyo! Ang bihira mga kababayan, hindi raw. Senator Alan Peter Cayetano nga yung ginulo dyan sa Senado. Di po ba mga kababayan? Ang bihira. Lunes. Matapos umugong ang pangalan ni Senator Juan Miguel Zubiri para sa kanyang comeback as SP, may mga lumutang na iba pang pangalan. Sino? Ayon pa sa isang unimpeachable source ng Abante, suportado ng Malacanang si Senador Kiko Pangilinan bilang Senate President. Pambihira mga kababayan ha. Mismo Malacanang pa ang may ganang nagsasabi ng ganyan mga kababayan. Wala na, finish na mga kababayan. Lalo na ngayong nasa Senado na ang articles of impeachment Ang bihira. para matiyak na makonvict si VP Sara sa oras na umusad ang impeachment trial. Si Pangilinan na Kita nyo mga kababayan, para matiyak na makonvict si VP Inday. Grabe mga kababayan. Upa. So, alam na natin ngayon mga kababayan, but gano'n na lang nilang gustong papalitan si Senator Peter Allen mga kababayan. Nakakaupo pa lang bilang Senate President leader dyan sa Senado, kabayan. Diba, ang point lang nila dyan is paniguraduhin makonvict si VP Inday mga kababayan. Diba? Tapos, itong manok ng Malacanang na gustong ipalit kay Cayetano mga kababayan ay itong si Kiko Pangilinan? Oh, payag kayo or payag ka ba mga kababayan sa ginawang desisyon ng Malacanang na gawing Senate or new Senate President Senator Kiko Matching Kiko Pangilinan mga kababayan? ay isang abogado. Tama umanong SP lalo na't gugulong na ang paglilitis. Kung hindi nagkakudeta sa Senado noong Lunes, Mayo 11, si Pangilinan ang nakatagdang italaga na impeachment manager na magsisilbing impeachment court administrator. Ayon pa sa source, mahihirapan nang maibalik si Soto bilang SP. Hindi Mabuti naman at mahirapan. rin umano suportado ng nakararaming senador kung si Senador Panfilo Lacson naman ang susuportahan ng palasyo. Isplok pa ng sino? source. Pwede rin daw si dating SP Cheese Escudero. Pwede. Pero mukhang hindi raw niya makukuha ang mayorya ng boto dahil sa flood control issue. Pag si Cheese mga kababayan, takot kayo di ba? Kasi alam nyo na itong si Senator Cheese mga kababayan ay susunod talaga kung ano ang naitakda sa batas mga kababayan. Di po ba? Di ba yung unang impeachment ni VP Sara mga kababayan ay itong si Senator Cheese. Yung Senate President noon mga kababayan, di po ba? So, di ba? Anong nagawa sa impeachment mga kababayan? Cancel. So eto na yung pangalawang pagkakataon nila mga kababayan. So sino? Si Kiko? Lalong higit na hindi daw suportado ng Malacanang ang nais ng ilang senador na si Loren Legarda ang ipalit kay SP Alan.
Dahil unang tututol dito, si Executive Secretary Ralph Recto na kasalukuyang kasalpukan ng anak na si Batangas Representative Leandro Leviste. So sino? Bukod kay Pangilinan, isa rin sa nakikitang contender si Senate Finance Committee Chair Sherwin Gatchalian. Matunog ang pangalan ni Gatchalian at mabango pa sa publiko dahil sa kanyang pag-handle sa deliberasyon ng 2026 National Budget noong kasagsagan ng Bicameral Conference Committee Disyembre ng nakaraang taon. Ngayong weekend, maugong ang kampihan at bilangan ng mga kakampi para sa isa na namang rigodon sa liderato ng Senado. Na kung matutuloy, ito na ang pinakamaigsing panunungkulan ng isang Senate President sa kasaysayan ng Senado ng Pilipinas. Pambihira. Pambihira talaga mga kababayan. Di ba? So, kung mapapalitan ngayong Lunes si Senator Alan, ay naku po, tila ba wala pang 1 week ata mga kababayan, no? Or 1 week na? Pambihira talaga. Gagawin talaga nila ang lahat mga kababayan para lang paniguraduhin si BP Sara ay ma-impeach ng tuluyan. Pambihira. At eto pa mga kababayan, mga kongresista nagpamisa na naman po mga kababayan. Pambihira. Tila ba'y preparation para sa impeachment ni BP Sara? Tila ba'y dinasalan muna mga kababayan, no? Na paniguradong ma-impeach talaga si BP Sara nang hingi sila ng tulong sa ating poong may kapal mga kababayan. Nakuha pa nila niyan mga kababayan? Bihira. At tingnan nyo naman kung sino yung mga pare na andyan mga kababayan, no? Tingnan natin yung bidyong ito mga kababayan na. Redon, number 1 andyan mga kababayan. Kita nyo? Tuwa. Oh. Kita nyo yung nasa gilid mga kababayan. Ito. Yang paring yan. Namumukuan nyo ba yan mga kababayan? Ang bihira. Father Flabby! Pasensya na po mga kababayan ha. Tayo po ay, naku po, katoliko po tayo mga kababayan ha. Pero sa mga pinagagawa nilang ito mga kababayan, naku po. Dilima andyan mga kababayan dilima. Pambihira. Sindanya mga kababayan. Sorry mga kababayan ha. Mga katoliko natin dyan, mga kababayan. Same tayo, katoliko tayo. Pero tila ba itong pinagagawa ng mga paring to mga kababayan, kinadilima, ay naku po. Sorry mga kababayan ha. Sorry po sa mga kababayan nating katoliko dyan. Pasensya na po mga kababayan. Talagang di ko lang masikmura ito. Sorry po mga kababayan. Di tayo tumatawa dito. Sorry Lord, sorry po. Tungkol po sa isang napakahalagang opisyal ng aming bayan. Igabad niyo po, Panginoon, na itong mga taong ito ng mga prosecutors ay maging totoo sa kanilang tungkulin. Maging totoo sa kanilang tungkulin. Tapos ginawa ba nila yan, Father? Tapos itong pare na kalbot mga kababayan, ay naku po. Tila ba'y since birth, Duterte haters to mga kababayan. Di pa to pinanganak mga kababayan, talagang yung tadhana niya ay talagang Duterte panagutin mga kababayan. Pambihira. Ilabas ang katotohanan, ilabas ito ng malinaw at nakapupumbitsi sa mga tao na kanilang Forward na natin mga kababayan. Forward na. Ito. Tingnan nyo. Naupo pa si Redonix mga kababayan. Tingnan nyo mga kababayan.
Ito, Congressman Asidre ito mga kababayan, di po ba? Buti wala dito si Kong Luis Tro mga kababayan, no? Pabihira. Mary's Corner Project, aimed at helping at Natulay ng Kabataan Foundation under the stewardship of Father Matthew Bishop for Children out of Mary. Loading na mga kababayan, tila ba tila ba yung internet natin mga kababayan hindi na pumayag na panoorin pa itong mga buwayang congressman na to? Oh, tingnan nyo mga kababayan, sila pa yung nasa unahan, oh. Pampira mga kababayan. Oh, kanina lang to nangyayari mga kababayan. Di ba? Ngayong linggong ito, at tila ba'y nagdarasal sila at ipinagdasal naman ng mga paring mga kababayan. Mga paring pabor sa impeachment kay BP Sara. Pambihira talaga. At eto mga kababayan, pakinggan natin itong tila ba'y excited nang ma-impeach si BP Sara. Mga kababayan, itong si Laila D. Junel de Lima mga kababayan, aka Saba. Di po ba ito? Pakinggan nyo kabayan. Nangyayari ngayon, kailangan natin ng katahimikan, kailangan din ng pananagutan. Kailangan daw yung katahimikan mga kababayan. Eh kung gusto nyo yung katahimikan, ba't nyo pa gustong ma-impeach si BP Sara? Kung yan yung ipinaglalaban ninyo. Pambihira, talagang budol kayo. Madam Laila, di ba mga kababayan, kung gusto nila ng katahimikan, bakit nagkaganito? Bakit gusto nilang ma-impeach si BP Sara? And some of us, members of the prosecutor panel, were here attending the mass and asked for solidarity and blessing as we embark on a very significant mission. Alam niyo naman na Nanghingi ng blessings mga kababayan sa ating poong may kapal. Ang kapal nila, kabayan, no? Pambihira. So the reports ay magkukonvene na bukas as an impeachment court yung Senado. So in other words, the impeachment process is ongoing. The impeachment trial is about to start. Pagamat wala namang formal na imbitasyon na pumunta kami doon. The House of Representatives was informed by the current Senate President about the intended convening of the Senate as an impeachment court bukas. Pero wala pa rin sinabi doon kung kami ay imbitado na sa pagpunta doon. Pero pag-uusapan po namin yan, we may or may not go there just to show our readiness and also to enter our formal appearance, entry of appearance ng panel of prosecutors. Sa tingin niyo po ba maapektuhan po yung Redon, impeachment ito pa, dun sa kabayan, nangyaring Redon, po pakinggan sa natin. Senado recently? Wala naman ho. Hindi naman nagbabago yung komposisyon ng Senado. Yung pong liderato lang po nagbabago. So, handa naman po kami magpresenta ng ebidensya at lahat po ng kabuang kaso laban po sa ating pangalang pamuno. Kaya po ako, irrespective of who the Senate leadership is, we will be able to convince the senator judges. Di po ba mga kababayan? Yan talaga yung estilo nila mga kababayan, no? Lalong-lalo na itong mga dilawan na to. Yung padasal-dasal mga kababayan para kahit papano makakuha sila ng simpatya sa sambayanang Pilipino. Na kung baga mga kababayan ay banal-banalan. Di ba? Ika nga, banal na aso, santong kabayo. Natatawa ako, hihihihi. Kay Dilima. Pambira mga kababayan. Di ba? Ganon mga kababayan, tila ba'y banal-banalan yung kanilang teknik. At nanghingi pa sila ng blessings para raw po for preparations para ma-impeach si BP Sara mga kababayan. At sa pagpunta nila bukas raw po dyan sa Senado. Diba? Blessings po, oh. Di po ba mga kababayan? Pambihira kasi, di ba? Talagang gagamitin. Pa yung ating mahal ng Panginoong Diyos mga kababayan sa kanilang agenda na gustong makamit.
At itong gusto talaga lang makamit mga kababayan, itong pag-impeach ng tuluyan kay BP Sara. Di po ba? Pampihira mga kababayan. Eto, pakinggan natin kabayan itong si Miss Rowena Guanzon kung paano sinoplak itong mga senator na ito mga kababayan, no? Lalong-lalo na sila Tito Soto. Eto, pakinggan natin kabayan. Okay, so anong aasahan natin? Ngayong na-transmit naman yung impeachment case sa attorney. Sa Lunes kung ako, yata. Mhm. Anong Oo, mangyayari ay, na dito? Kung nababasa ko naman yung ano, hindi ko alam kung tama ako, pero ang pinaka reasonable na gagawin ni Senate President Cayetano Mhm. ay set niya na agad for hearing yan. Mhm. Tama. No Tama na, kabayan, no? mag-trial na kayo. Sige, magmarkahan na kayo ng ebidensya nyo. Di ba? Mhm. Bilisan Correct. natin to. O, continuous trial. Ganyan. Correct. O, di ba? Mhm. Kasi iniisip pa nung minority, sina Senator Ping Lacson, na makukuha pa nila balik si Loren. Kaya tampo-tampurot siya kay Loren. Matindi nga po tatampo yun eh. ako. Oo. Correct. Akong katsadada sa piling ng iba. Yan na, Laila ang team song ngayon ni Senator Ping Lacson. Yun na ba? Sama na nga ng loob nila, 'di ba, doon sa speech nila, attorney. Talagang Oo. nagulat sila doon sa paglipat na Senadora Lauren Lauren Legarda. Legarda. Yes po. Eh bakit naman po sila magugulat kung ako din naman si Loren? Eh binabanatan niyo yung anak ko eh. Correct. Oh, yun lang. Correct. Bakit ako sasama sa inyo? Correct. You have drawn the line eh. Di nagkalinyahan na tayo o ano, Mhm. di ba? Mhm. Total naman, mananalo naman yan si Loren, tatakbo eh. Oh. Correct. Tatakbo kahit sa partido, mananalo Correct. naman si Loren. Correct. Very popular, very hardworking. Siya lang sa climate change, siya lang sa environment, sa culture. Eh, kung wala Tapos mga kababayan, may anak na tingnan nyo naman yung asal ng kanyang anak mga kababayan, di ba? Talagang lumalaban sa korupsyon ng ating bayan mga kabayan, di ba? Tapos walang takot na ibubulgar yung mga sindikatong, lalong-lalo na itong sindikatong kasamahan ng ating Pangulong Bongbong mga kababayan. Di ba? Lalong-lalo na itong si Mr. Vatman mga kababayan. Diba? Diba mga kababayan? Kaya itong si Senator Legarda ay kahit hindi na to mga panya mga kababayan at naku po, nandyan yung kanyang anak na si Lubiste na ganyan pa rin hanggang ngayong 2028 na mas lalo pang ilalantad niya yung mga pinagagawa ng mga pulpolitikong mga yan. Naku po, panalong-panalo na mga kababayan kasi saan ba magmamana yung anak mong ganyan mga kababayan? Eh syempre, sa magulang niya, walang iba. Si Senator Lauren Legarda po mga kababayan. Di ba? yan si Loren eh, zero na yung mga environmental natin na mga batas dyan eh. Mga climate change, mga ano. Oo. Eh, at least meron siya mismo, nakakatutok siya doon at very popular Correct. siya. Correct. Tumutulong naman eh. Eh, siguro sabi ni Loren, binabanatan niyo yung anak ko eh, tapos gusto niyo, sa inyo pa rin ako. Oh. Correct. Ang Correct. balita ko pala, Ate Laila, ito ha. Yes, Secret. attorney. Nawala kayo, attorney. Naka-off yung camera ninyo. Oops. Ito kasi may mga tumatawag na fans, ano ba? Ay, huwag mo na akong tawagan. Nawala tuloy sa Naglalagay camera ako sa dito attorney. eh. Oo. Ala, sayang. Pero yung boses Ayan, niyo, ayan. naririnig Naku ko pa po. rin, attorney. Naririnig Oh, ko pa ayan, rin. ayan. Nawala yung ganda ni Atty. Rowena Guanzon mga kababayan. No? Na huwag natin kalimutan mga kababayan ha? Ngayong 2028 syempre. Ayan, Ano ba okay na. yan? Nakita na namin kayo. Yes, go ahead. Ako, ito naman. Pamalubat. So, ito. Ayan. Ito, ayan, nakikita mo na ako, ate. Yes, nakikita ko na po kayo. Eto. Oo. Madam Bing. O mga Atty. Bing Guanzon. mga anak, mga Yes po. kabarkada, wag niyo mga akong tawagan. At Radyo Agila pa po. Taga, kasama pa natin si attorney. Go ahead. Yung sikat ha, Ate Laila. Mhm. Sikat na. Nagtatawag daw ang Malacanang sa ilang senador. Aha. Na pag hindi kayo bumaligtad, ha?
kakasuhan namin kayo. Naku! Ay, ay, ay. Sino, attorney, ang posibleng mangyari o posibleng bumaliktad? Meron pa ba sa ganitong nangyayari ngayon? Akala nila si Loren babaligtad. Kaya meron silang mga tampo-tampo. Nako. Ganyan. Bakit naman babaligtad si Villar? Kinasuhan nyo na nga eh. Yun Correct. lang. Kaso na nga yung dalawang magkapatid. Correct. Ba't pa sila? Total, marami naman silang pera. O sige, laban, fight. Hanggang Supreme Court, di ba? Oo, kung ano At kasi po mga kababayan, nalalapit na rin yung 2028 di po ba? Ba't pa babaliktad tayo? Di ba mga kababayan, ba't pa? Nalalapit na yung 2028, doon na tayo babawi mga kababayan, di po ba? Kasi alam naman natin na si BP Inday ay proklama na bilang Pangulo natin, di po ba mga kababayan? Kaya laban lang tayo mga kababayan. Talagang makakamit natin yung inaasam-asam natin na pagbabago ng ating bayan. yung Ako rin totoo. naman kung kapatid nila ako sasabihin ko talaga tinatakot tayo ng mga ito may husgado naman, di ba? Oo. Di fight tayo sa husgado. Tama. Bakit? Yan ang ano ko dyan sa Malacanang. Oo. Pag hindi ka naman, ang hirap naman ito para bang ang strategy ay para bang padala ng maleta. Kung ayaw ng maleta, takutin na kakasuhan. Bay, sakit Yun naman lang. yan. Yun Hindi naman po tayo dapat ganyan. Yeah. Hinalal naman natin yung mga senador natin. Correct. Ay, nako. So, Kaya talaga, Ate Laila, kaya itong very divisive na style ni BBM ay hindi maganda ito para sa ating bayan. oh. So, posible pa ba, attorney, na magkaroon ng pagbabago sa leadership ngayon ng Senado kung may mga ganyang nangyayari? Mhm. Palagay ko hindi na kasi nasaktan na sila lalo Mm. Lalo na nung Yun. nilulusob sila. Yes. Lalo Oh. na hindi na magigibin yan. Mm. Si Robin nga, pumapalag na, kabait naman yan. Alam niyo, ang bait niyang Robin na yan. Oo. Maliban sa gwapo mabait. Kaya pala nanalo. Oo Kabait nga niya. pala, na-mention nyo, si Robin Padilla, nagkaroon ng konting tension din sa dalawa si Kiko Pangilinan, Senator Kiko Pangilinan, at sa kanya, Kiko. na nasigawan Kiko. at na-hurt si Kasi Senador Padilla. sabi ni Robin, bakit mo ba ako sinisigawan? Oo. Oo, ba't yun naman sinisigawan yan? Tama. Ang gwapo niyan. Oo. Bakit mo ba? Wala na Hindi tayong naman karapatan yan- manigaw sa gwapo, Oo, wala attorney? na ba tayong karapatan dyan maging gwapo? Yun no? Oo. Oo, at saka, ito naman si Senator Kiko sabi ng mga fans tuloy may hugot ka. May hugot ka dahil naging boyfriend ni Sharon si Robin Ay, Talaga. hindi ako nagsabi niyan kayo yan, attorney Ako, Sen Kiko. Mahirap mo talaga na maging asawa ni Sharon Cuneta. Ay, nako. Para mapapakanta kayo niyan Ano yung kanta ni Oo. Michelle? Sharon? Balutin mo ako ng Oo, liwanag. oo, Di ba? oo, Ng balutin. iyong pagmamahal. Ewan ko. Hindi, Oo. hindi ako aware. Meron pang Ano kung po yun? maputi Ang- ang buhok mo. Kung maputi ng buhok ko. Ganun pala ni attorney kumanta. Oo Lupa nga. kayo sa amin, Ate Laila, meron pa kaming dito, singing contest portion. Oo nga. Ate Laila, Yes. ako'y pupunta pa ng doktor. Kaya Okay. sign off na muna ako. Okay. Naku po mga kababayan, di ba? Talagang game na game itong si Atty. Rowena Bengwanson mga kababayan, no? Kaya Kiko, Senator Kiko P mga kababayan, na tila ba'y gusto pa gawin ng Malacanang na bilang Senate President dyan sa Senado, ay naku po. Tama na ho. Di ba? Pambihira baka mas lalo pang sisigawan ni Senator Kiko itong si Senator Ruben mga kababayan, di po ba? Pag, nako, ito yung naging Senate President, nako. Pambihira talaga. Samantala mga kababayan, pakinggan naman natin itong buwelta ni dating spokesperson Atty. Harry Roque mga kababayan. Kaya to, pakinggan natin. Magandang araw po sa inyong lahat. Nako, hindi pa po
lumalamig yung napakainit na pangyayari sa Senado, ang pagbabalik ni Senator Bato, ang pagpapalit ng liderato ng Senado, ang putukan sa Senado. Heto na naman, major happening na naman sa Senado at balibalita na papalitan daw si Senate President Alan Cayetano. Hindi po ako nagtataka na siya ipapalitan. Sa totoo lang po, napakatagal na panahon na umuugong na talagang kinakailangan palitan na si Tito Sen bilang Senate President. Bakit? Kasi unang-una itong si Tito Sen halatang halata. Atat na gipitin itong si Inday Sara Duterte at kung po pwede nga, matanggal na bilang Vice President. Bukod pa dyan, halatang halata na itong si Tito Sen at si Ping Lacson ay sinisigurado na hindi masisiwalat ang katotohanan tungkol sa korupsyon sa flood control scam, no? At walang nangyari dyan sa Blue Ribbon na investigation nila. So matagal na mga senador ay naispalitan si Tito Sen, wala lang silang maipalit. Bakit? Kasi unang-una, lumulutang ang pangalan ni Alan Peter Cayetano, pero sabi sa akin ng isang senador na napakalapit din kay Alan Peter Cayetano, ayaw na Malacanang kay Alan Peter Cayetano. Yan ang katotohanan. Now, alam ko na ang mga senador ay mas independyente kaysa sa mga congressman kasi nga ang kanilang mandato ay galing sa buong taong bayan, no? Pero pagdating sa Senate President, kahit papano, may ilan pa rin kasing mga senador na nagre-report sa presidente. Ngayon, sino-sino ba yung mga nagre-report? Eh di yung mga dilawan, tatlo na yan. Bam, Risa, Francis. Bukod pa dyan, si Tito Sen at saka si Ping Lacson, no? So at least mga 5 yan na nakikipag-ugnayan sa Malacanang. At nadyan pa rin ang Lito Lapid, wag natin kalimutan, no? Talaga naman yan. At yung magkapatid na Tulfo, na alam natin na malapitin sa Malacanang. Huwag niyo po kakalimutan na si Erwin Tulfo, talagang PTV4 po yan, at talaga naman po yan ay inappoint na DSWD Secretary ni Bangag. At naalis lang yan dahil nga dun sa issue ng citizenship na Amerikano pala. Hindi ko nga alam kung bakit natanggal bilang isang gabinete as pagiging pagiging Amerikano, pero naging senador naman, no? Parang dapat Pilipino ka kay senador o gabinete, no? Pero ewan ko na, bahala na sila dyan. So, merong at least 7 numero ang Malacanang dyan sa Senado. And bagamat ang 7 numero ay hindi sapat para mag-elect ng Senate President, siyempre, yan ay isang bloke. O wag natin kalimutan din, si Gatchalian, Bangag supporter yan. Bakit? Kasi ang ama ay negosyante. Kaya yan ngayon, makikita nyo mga sinasabi, no? Talagang yan ay loyalty Bangag. Kasi nga, ang daming mga kontrata ng tatay na nakasalalay sa Malacanang. Isa yung ama niya na nagre-reclaim ng Manila Bay. Baka kapag siyempre yan ay nag-independyente, lagot na ang mga negosyo ng tatay niya, lagot na ang kapirahan ng pamilyang Gatchalian. So at least 8 sila dyan. Okay? Now, ang problema nga dati, bagamat yung mga gustong maging bagong mayorya ay nais si Alan Peter Cayetano, ang problema nila yung Malacanang. At kahit papano, sa hanay din ng minorya, kahit papano, may influensya pa rin ng Malacanang kasi may mga hinihingi pa rin ang mga senador dyan sa Malacanang, whether be it budget, suporta sa bills, or negosyo ng kanilang mga pamilya. So kaya nga napakatagal na naisa nilang palitan si Tito Sen, hindi nangyari kasi hindi sila makahanap ng kapalit dahil ayaw ng Malacanang kay Alan Peter Cayetano. Bakit ba biglang siya nahalal? Well, kasi nga nagkaroon ng mainit na issue tungkol kay Senator Bato. Ang issue talaga sa mga senador, papayag ba sila na maaresto na ang isang kasama nila sa Senado sa bisa na isang mandamiento de aresto na hindi naman ang galing sa Pilipinong hukuman. So nagkaroon ng bagong initiative na siguro ibigay na natin ang liderato kay Alan Peter Cayetano kasi importante na makipagkapig-bisig naman ang mga senador sa pagtutol sa pag-execute ng isang warrant of arrest na hindi naman ang galing sa Pilipinong hukuman. At kung maalala nyo, nagkaroon talaga ng resolusyon. Ang mga senador, hindi suportado ng lahat. Yung mga Dilawan at mga pro-Marcos ay hindi bumoto sa resolusyon, pero meron silang numero at naipasa na dapat isurrender lamang ang mga membro ng mga senador kapag ang warrant of arrest ay nanggaling sa Pilipinong huwes. So ngayon, yan ang dahilan kung bakit naging Senate President si Cayetano. Mabilis ang mga pangyayari, sumulpot si Bato para masigurado na merong boto. Ang kinakailangan lang dati ay 13 talaga kinakailangan kasi 24 ang kalahati niyan ay 12 pero para maging Senate President dapat 13. So ngayon, ang problema, nagtatagong muli si Bato na wala yung
advantage of one vote ng mayorya. Kaya ngayon, kung magkakaroon ng bagong Senate President, it will be hindi nga 13 eh. Kaya na ng 12. Kasi yung isang side, mababawasan isang boto, 11 na lang. So sa nangyari naman ngayon, dahil 13 ang bumoto kay Alan Peter Cayetano, mawawalan isa, 12. Yung isa, at most, 11. Pero kapag meron talaga yung dalawang independiente, sino ba ito? Si JV Ejercito at saka si Zubiri ay bumoto sa kanila, magiging 11 sila. Meron pa rin naman 12, kaya lang, depende nga, baka may makuha ang isang boto dito sa mayorya ngayon, napakadali na matanggal si Alan Peter Cayetano. Pero kung matatanggal si Alan Peter Cayetano, yan po ay dahil sa mga bangag. Ayaw talaga ng mga bangag kay Alan Peter Cayetano dahil unang-una, alam niya yung batas. Siya ang presiding officer sa impeachment ni Inday Sara Duterte. Alam niya hindi po pwedeng gamitin ang mga bank details na siniwalat ng AMLAC dahil yan ay paglabag sa saligang batas at sabi nga ng Bank Secrecy Law at saka ng AMLAC Law, hindi po pwedeng gamitin sa kahit anong proceedings for any purpose. Pero kapag makakakuha sila ng Senate President na talagang nagkakautaw sa Malacanang, tatanggapin yung ebidensyang yan. Kahit anong maging butuhan in the end, masisira si Inday Sara Duterte kung tatanggapin yung ganyang ebidensya kesa ibasura na dapat naman ibasura. Sa puntong ito, sa tingin ko, alam na nila hindi sila makakakuha ng 16 votes kasi matindi nga yung division ngayon sa Senado. Ang issue na lang, magagamit bang impeachment para lalo pang masiraan si VP Sara? So ang nais nila, isang Senate President, dahil siya ang presiding officer, siya magdedesisyon kung tatanggapin o hindi ang ebidensya, na magtatanggap ng ebidensya para masira lang si Inday Sara Duterte. At ano yung ebidensya na tatanggapin ng isang tao na walang alam sa batas? Yung AMLAC at ang testimonya ni Madriaga. Kasi kung ikaw ay hindi abogado, malalaman mo, hindi mo alam na hindi dapat tanggapin ang testimonya ni Madriaga dahil hindi naman yan kasama dun sa impeachment complaints. Dapat lahat ng ebidensya sa impeachment complaints, limitado lamang dun sa mga bagay-bagay na nakasaad sa impeachment complaint at yung mga affidavit na dapat sana ay nakakabit sa impeachment complaint mismo. At wala namang binabanggit tungkol kay Madriaga dyan. So kinakailangan nila isang Senate President na sunod-sunuran, isang Senate President na hindi abogado, hindi alam kung bakit hindi dapat matanggap ang AMLAC, hindi alam kung bakit hindi dapat tanggapin ang testimonya ni Madriaga. At yan ay walang iba kundi si Juan Mig Zubiri. Bakit? Alam mo si Zubiri, taga Mindanao yan ha? Pero tignan ninyo ha, hindi talaga yan out and out support sa mga Duterte. Kasi nga, matagal na sa politika sa Bukidnon ng kanyang pamilya, kaalyado talaga yan sa panahon ng mga Marcoses mga Marcoses at saka pansinin ninyo ha, pati yung asawa hindi naman na nag-no doon sa impeachment, nag-abstain ang sinasabi nila dahil daw sa kanyang asawa. Pero ang katunayan yan, kung siya talagang tunay na taga Mindanao, no na talaga yan sa impeachment. Siyempre, ang dahilan din kaya ang Mig Zubiri ay mas gusto ng mga Marcos bukod doon sa kanilang historical na magkakampi sila ng mga pamilya ay marami ring mga negosyo ang mga Zubiri na nakasalalay din sa Malacanang. Meron din po yung power plant, mga iba pa na nakadepende rin sa gobyerno. No? Kaya hindi nakapagtataka kung talagang ninanais na mga bangag na mapalitan si Alan Peter Cayetano na independiente, may paninindigan, kapalit na isang gaya ni Zubiri na transactional. Yan at si Gatchalian po, dalawa yan talagang super transactional. Kung ano lang ang makakabuti para sa kanila. So mga kaibigan, hindi pa naman po nangyayari, pero sana pagdasal natin na manatili si Alan Peter Cayetano. Dahil sa ngayon po, sinasabi ko, wala nang pag-asa yung impeachment na yan. Hindi sila makakakuha ng 16. Ang issue na lang, gagamitin ba nila impeachment court para sandata labang kay Inday Sara Duterte. Ang aking prediction, kahit sino pang iupo ng Malacanang na kapalit ni Alan Peter Cayetano, ang magiging mandato, gamitin ang impeachment para sirain si Inday Sara Duterte. Papayag ba kayo? Sana po huwag. At yun na nga po mga kababayan, no? Sa tingin nyo, kung kayo ang tatanungin mga kababayan, sino ba ang nararapat sa inyo na maging Senate President Leader dyan sa Senado? Komento nyo lang sa baba mga kababayan ha? Kasi kung ako ang tatanungin nyo mga kababayan ay syempre, Senator Alan Peter Cayetano pa rin tayo mga kababayan. Huwag na nating baguhin. Andyan na di ba mga kababayan? At syempre, naku po, ang nakakabilib dito kay Senator Alan mga kababayan ay naku po, yung salita ng poong may kapal natin ay
ginagamit niya, mga kababayan. Di ba? Nakakabilib, di gaya ng, di ba, nila Laila din na may padasal-dasal, may kupo. Gagamit ka pa ng mga pare, mga kababayan, para magbukang totoo ang inyong pagdarasal? Naku po. Eto, si Senator Alan, mga kababayan, Biblia yung kanyang ginagamit, mismo salita ng Panginoon, mga kababayan. Diba? Kaya para sa akin, mga kababayan, Senator Alan Peter Cayetano, tuloy na para tuloy na din ang pagpapanalo sa impeachment ni BP Sara, mga kababayan. Hanggang dito na lang po. Anong latest po? Mr. Anong latest po, mga kababayan? Huwag niyong kalimutang mag-subscribe naman po, mga kababayan, at like and share na din sa ating video para naman po, mga kababayan, ganadong-ganado tayo na bubuljakin yung mga kakampoy, dilawan at etc. pang lumalaban kay BP Sara, mga kababayan. Ito, saludo po sa inyo, lalong-lalo na sa mga OFW. Maraming salamat po, mga kababayan, sa inyong ginawang pag-alay sa inyong buhay para lang yung mga pamilya nyo, mga kababayan, ay mairahos sa pang-araw-araw na pamumuhay. God bless you po. Maraming salamat. Saludo. Saludo po.